Dahil nga sa problema po ng ating maliliit na mga mangingisda, na sila ho mismo actually food poor, ironically. Ang problema ho natin dito, may study rin po kayo na para hong sa mga magsasaka na ang edad ho actually pa 60 na eh. Yung average age ng mga Filipino farmers. Sa mga mangingisda po, ano ngayon ang average age nila at yung pong bukas makalawa, wala na pong susunod pakitate na mangingisda. Kasi nga, nagugutom ako sa hanap buhay nito. Yung average age po nila, yung mga late 50s na rin po. So, pareho din sa mga magsasaka, tumatanda na po yung ating mga mangingisda. At wala na po talagang mga batang mangingisda halos makikita natin na gustong pumasok sa trabaho na ito, sa sektor na ito. Kasi yung nga, mahirap talaga. And yung mga anak nila po, dinidiscourage talaga po nila na maging mangingisda rin. Kasi nakita rin nila yung hirap ng buhay bilang isang maliliit na mangingisda. So, yun po yung nakakabahala din. Kasi parang parte ito ng kultura na dapat natin, no, as an archipelagic nation, yung mga pangingisda. So, kung mawawalan na tayo, paano na po yung ating food security, no? Paano na po yung kinabukasan natin? Ma'am, food security at ang inyo pong panawagan deklarasyon ng food security emergency. Ma'am, sino Yes po po. ang dapat umaksyon dito? At gaano ito ka-urgent ngayon para po sa ating, hindi lang ngayon kundi sa ating mga anak at mga apo? Yes po. So ang panawagan namin sa presidente ay mag-declare ng ng fish emergency, no? Kasi this is a food security issue talaga. So dapat makita natin, iput a spotlight din natin yung ano nangyayari below the surface ng ating karagatan. Kasi nga yung parang hindi natin masyado napapansin. Masyado tayong engrossed minsan sa anong nangyayari sa lupa, pero alam natin na mas malawak pa yung karagatan natin at mas marami talaga sana tayong sources para ma-ensure yung food security ng ating bansa. Kasi yung protein requirements ng Pinoy, more than 50% galing po sa isda yan. So what will happen if yung nawawala na po yung ating fisheries na at wala na pong paano yun magkakaroon po tayo talaga ng crisis. So before we can we will reach that point, so we're already on the edge of the cliff, kailangan po we need to avert that crisis kasi otherwise po magko-collapse po yung fisheries natin. Opo. Edge of the cliff. Bangin na po ito na maaari po tayong mahulog at di ka na makakabalik. Pero ma'am, pag tinanong mo dito sila Secretary Laurel Chu, spokesperson nila, maging siguro si Presidente, hindi. Meron naman tayong bangus. Meron naman tayong tilapia. At pwede naman tayong mag-import. Di ba? Yes. Opo. Anong inyong tugon dun, ma'am? Sa amin po, hindi po ma-address yun. Yung ito, hindi po yun ang solusyon. Kasi yung importation, magiging mas mahal yun. To. Hindi yun makayanan ng ordinary Filipinos. Tataas talaga yung presyo ng isda. At bakit natin iisipin yun? No? Kasi hindi natin iisipin na meron tayo dito sa atin, bansa mismo, no? Ang source ng itong isda. Kung pangalagaan talaga natin, kung i-rebuild natin yung fisheries na to. Kasi meron namang magagawang paraan. Talagang dedicated rebuilding ng fish stocks, no? Kasi merong dedicated budget, may personnel, ganon. So yung aquaculture din po, of course alam naman natin yung nutritional value niya ay medyo mas mababa siya sa capture fisheries, yung wild capture fisheries natin. So base din to sa pag-aaral namin together with the UST FNRI. So hindi po to yung tugon po sa mga problemang ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!